with me in a short word of prayer muna. Let's ask wisdom from the Lord. Tapos diretso na po tayo sa pangangaral ng salita niya. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Isang napakasaya, napakagandang araw na iyong ipinagkaloob, hindi lang po para sa aming mga ama, kundi para sa lahat ng mga anak po ninyo na naririto ngayon. Salamat po for the privilege, Lord, na ibinigay mo sa amin to come together. We want to thank you, Lord, dahil po alam po namin na kasama ka po namin. And of course, Lord, kahit po ito po kanina pa namin sinasabi na ito po ay araw ng mga ama and we are celebrating it today. Inaalala din namin na unang-una ito ay araw po ninyo. At marapat po, Panginoong, kilalanin ka namin dahil ikaw din ang aming mabuting ama sa langit. Maraming salamat po sa iyo pong gagawin sa aming kalagitnaan. Alam po namin, kanina ka pa kumikilos at gumagawa sa aming mga buhay. Pero alam po namin, may mga inihanda ka pa sa amin, lalo na sa pangangaral ng iyong salita. Bigyan mo kami ng karunungan at ang panalangin po namin ay patuloy kang mapurihan at madakila sa aming kalagitnaan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Sandali. Mayroong... Ano siya? Okay. Akala ko po may nag-feedback. Sorry for that. Opo, ano po pala yan? Jisoo Life. Alam po ng Jisoo Life. Yung blower na maliit. Okay lang. Tinitignan ko po sila. Akala ko nasa speaker yung ganun po kasing sound ay parang feedback ng speaker. Kaya tinitignan ko ang ating technician sa loob. Anyways po, we only have limited time so I want to go straight po dito po sa salita ng Panginoon and panalangin ko po ay maunawaan natin kung ano po ang naisabihin ng Panginoon sa atin ngayon pong umaga. Diretso na po ako, no? Nabati ko na po kayo ng Happy Father's Day. Next slide, please. Ayan, tapos na yan. This is the title of the message of the Lord for us this morning. Binagyan ko po ng title na Tatay because it's Father's Day. Pero ninagyan ko ng konting tagline na simple title. Simpleng titulo lang. Dalawang lang po yan. Dalawang bigkas at syllable lang. No? Tatay, simple title but a heavy role. Lahat po ng ama ng tahanan, maintindihan ako kapag sinabi ko yan. Kasi po madaling bigkasin, madaling sabihin, pero may bigat yung pong title na yan. It's not simple lang sa salita, pero it's not that simple kung role ang pag-uusapan. Heavy role, no po. Yung pong salitang tatay, sometimes papa, sometimes daddy. Magkakaiba man po ng pagkasabi. Pero lahat ng yan, parang simple lang sabihin, dalawang pantig lang nga. Madaling sabihin, madaling bigkasin, pero mabigat dalhin. Lagi ko pong naririnig na madali daw maging ama, pero mahirap magpakaama. Because ang pagiging ama po ay hindi lang po nag-uumpis at nagtatapos sa pagkakaroon ng anak, yung tayuan mo yung responsibilidad, yun po yung may bigat. No po. Sa mundo po ngayon, let's just first talk about how simple the title is. Pag sinabi pong title, titulo kasi yun eh. Ito yung mga ilang tawag sa atin. No po. Pero sa mundo po kasing ito ngayon, sa panahon natin, yung title po napaka-importante sa maraming tao ngayong panahon natin. No po. And many people pursue yung mga titles na yun. Gusto nating magkaroon ng mga titles. No? Kasi pansinin po ninyo, sa mundo natin, sa panahon natin, napakahalaga ng title. Ako po exposed ako sa trabaho sa labas. Aside from being a pastor, all of you know na I'm also a teacher sa isang university po, no, Pampanga State University. Napakahalaga ng title. In fact, yung mga kasamahan ko po sa trabaho, pagkatapos ng pangalan nila, mga 4 o 5 na dagdag na titulo after their name. At pong LPT, tapos ng master's degree that, ang doctorate degree that, and then mag-double degree la pa, and all. Kasi po yun ang magdidikta ng promotion. Lalo na sa gobyerno. No po? Napakahalaga ng mga titles na yun. Ako po, para sa akin, na-experience ko rin yan kung gaano kahalaga ang mga titles sa buhay at sa
isip ng maraming tao. Like for example, doctor, attorney, gagawin ng lahat just to have that particular title. Engineer, based on my experience, I also remember the effort that I have exerted. Number one, just to survive the 5 years in the College of Engineering and Architecture in Holy Angel University. Hindi biro yun. And then I also remember yung mga sleepless nights and how many hours of review just to pass the board examination. Just to have that particular title. Nung makuha ko po yun, salamat sa Panginoon, one of the happiest day of my life. Yung title pong yun as an engineer. Pero pagka kuha ko po nun, sabihin ko po sa inyo ngayon, ilang taon na rin nung nakakaraan, masaya pa rin, pero hindi ko masyadong nagamit. At hindi ko masyadong ginagamit. Actually po, I only use it kapag kailangan at trabaho, related sa trabaho. There are only few people na tumatawag sa aking engineer. Konti lang. Yung amount of effort, worth it ba? I think worth it naman. Pero na-realize ko, hindi pala siya ganun kahalaga. I have also other titles. Like for example, po sa school, they call me sir because teaching ang aking work. Sa church po, they call me pastor. Pero among all the titles na tinatawag po sa akin at meron ako ngayon, meron pong isa na very dear sa puso ko at may ibang dating. Of course po, being a pastor is a great privilege from the Lord. Pero isa pa pong great privilege at ipinagpapasalamat ko sa Panginoon ay binigyan niya ako ng titulo at karapatang maging ama. Kahit anong title pa meron tayo, iba pa rin yung title ng pagiging ama. At kapag narinig mo ang anak mong tawagin kang tatay at daddy, mas masarap pala yun kaysa sa isang taong tawagin akong engineer. Ngayon po, wala na masyadong dating sa akin. Noon, yun ang pinapangarap ko. Pero iba ang dating pag anak tumawag sa akin na, tinawag ako ng anak ko na daddy. So medyo, hindi ko ma-explain po yun. Pero siguro po, ma-realize mo na lang talaga yung value nun kapag tatay ka na. At noon po, hindi ko masyadong dramdam ang bigat nun. Pero nung naging ama na ako, lumabas na yung aking panganay at nadagdagan pa ng isa pang lalaking anak, medyo mas naiintindihan ko na. Kung gaano kasarap tawaging tatay, pero kung gaano rin kabigat na tayuan yung responsibilidad na yon, no po. Kaya po ngayon, pag-usapan natin yan, very simple title but a heavy role. Walang uniform, walang stage, walang palakpak araw-araw. Pero may bigat na hindi nakikita ng tao. At sometimes sa mga tatay, hindi naman natin kinukwento yan, di po ba? I think that's usual sa mga tatay na maraming mga tatay tahimik lang. At tahimik na binubuhat yung bigat na yon. There are differences between mother and a father. Pero palagi ko parehong nagtanim ang Panginoon ng puso, ng pag-ibig para sa pamilya at para sa anak. Sa pareho. Pero yung expression lang siguro ng love is very different. Tahimik ang tatay, usually. Hindi masyadong showy, hindi masyadong expressive, yung the way we express. Pero alam ko naman po na hindi natin may tatanggi na ang bawat ama nagtanim talagang Panginoon ng pag-iibig at puso, kakaibang puso sa bawat mga ama ng tahanan. Alam ko po na sa mga nanay, mahal na mahal din ang mga anak, pero pagbigyan na po ninyo kami, araw namin to. Last month po, araw ninyo. So ngayon po, pag-usapan lang natin ang pagiging ama. No po. Unang-una, siyempre nais natin parangalan ang ating Panginoon, ang ating Diyos, dahil siya ang greatest Father of all. He's the perfect Father. In fact, kahit kaano pa po natin kamahal ang ating pamilya, we are not perfect as a father. There is only one perfect Father and that is the Lord. In fact, kaya lang nating maging mabuting ama kasi po mayroon tayong role model and that is our God because He is a good God, good Father, and a perfect Father. No po. Sa umaga pong ito, nais ko lang pag-usapan yung isang tanong na ano ba talaga ang role ng isang tatay? Ayan po, no? Ano ba talaga ang role ng isang tatay? Pwede pong magtanong, kung magtatanong ako sa bawat isa sa atin, marami tayong mababanggit. Maaaring magkakaiba tayo ng lahat ng ideya at saka sagot
doon sa tanong na ano ba talaga ang role o mga roles ng isang tatay. Maybe some of us will say na to provide, to protect, yung mga ganun. For me, if I will be asked, no, what's the role of a father? I will just, tatlong bagay ang pong papasok po sa isip ko. Number one is to provide, to protect, and to preside. Preside is to lead. No po, yun ang papasok sa isip ko. Pero of course po, sa umagang ito, hindi po sarili nating opinion ang pag-uusapan natin. Nasa church po tayo, so Biblia po ang ating magiging basihan at salita ng Diyos ang ating magiging batayan. Ngayon pong umaga at pag-uusapan natin ano ba sinasabi ng salita ng Panginoon sa patungkol sa pagiging ama at sa role na tatayuan nito sa pamilya. Ano po? So I would like to lead you po sa ating key text for this morning. Next slide. Please, hindi gumagana yung aking. This is in Genesis chapter 18, verse 19. Ano po? Bibigyan ko po ng konting background ito. Genesis chapter 18 is about Abraham. But this particular verse, ito po ay sinabi ng Diyos kay Abraham. Kaya po, kapag makakita po kayo ng word na him dito, ang Biblia po ay tinutukoy si Abraham. So, ang Diyos po ay nagsasalita dito para kay Abraham. In fact, God visited Abraham para ipaalam ang kanyang plano at ang pangako po ng Diyos sa kanila ay magkakaroon sila ng anak. But in this particular case, maririnig po natin o mababasa natin ang sinasabi o sinabi ng Diyos kay Abraham. Basahin ko lang po na mabilisan. Ang sabi po dito, for God is saying this, I have chosen him. Chosen, yung him is Abraham. I have chosen Abraham so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just. Yan po ang sabi ng salita ng Panginoon. Ano po? Ito po ay patungkol sa sinasabi ng Panginoon sa pagiging ama ni Abraham. Baka po mayroon po sa inyo na magsabi na, para kay Abraham yan, pastor. Hindi naman para sa akin. Pero gusto ko lang pong ipaalala sa inyo na si Abraham, ang unang pangalan at ang original talagang pangalan niya ay Abram. Binago lang po ng Panginoon, ginawang Abraham. Pero the meaning of the name of Abram and Abraham is just the same. Ang difference lang po, Abram, it means father. Yun lang. Abraham is father of multitudes or father of many nations. Yun yung difference lang. Pero ano po no, yung idea is father. Yun ang meaning talaga ng Abraham. So the word of the Lord is saying na I have chosen Abraham. It means I have chosen pwede kong gamitin po no. Abraham means father. Nakuha po ninyo? Abraham means father. So he's talking about Abraham. But for me, nang binasa ko po ito, it's like the Lord also is talking to me because I am also a father. I'm also an Abram in that sense. No po, I'm a father. Hindi nga lang Abraham ang pangalan ko, pero Abraham kasi it means father. So, I can also relate. At saka tignan po ninyo ang pagkakasulat. Direct his children. Trabaho yun ng tatay. At saka household. He's talking about fatherhood. The word of the Lord is talking about fatherhood. No po. Pero I pray po na bigyan tayo ng karunungan ng Panginoon at saka maunawaan po natin ang lahat ng ito. I have here a few points na gusto pong i-highlight dito sa verse na ito. By the way po, for this morning, straight to the point lang po ako. We will just talk about this particular verse po, no? Genesis chapter 18, verse 19. At makikita po natin at sasagutin ng Biblia yung tanong na ano ba talaga ang role ng isang ama. Pero I would just like to stress yung first point po natin at gusto ko lang i-highlight ang sinasabi ng salita ng Panginoon, ang father po, ang pagiging ama. Next slide. A father is chosen. Pinili. Kapag ka po ikaw ay isang ama, hindi lang to basta nangyari lang. Pinili ka ng Diyos. Nakuha po, a father is chosen. Kasi po, sabi po dito sa first part ng verse na yan, I have chosen him.
the Lord, ang Diyos, pinili tayo. Hindi lang basta nangyari lang ng basta-basta. Marami po ako naririnig sa mga kabataan ngayon, sana all pinili. Yan ang kanilang sinasabi. Ano po? Kasi hindi naman daw lahat pinipili, pero masarap sa pakiramdam na pinili ka. Ano po? Sa eskwelahan po, mayroon po akong nakasanayan sa school na kapag nag-groupings ako, hindi ko inahayaang maggrupo-grupong ang sila-sila lang. Ako ang nag-grupo sa kanila. Kasi po ina-explain ko sa kanila, naramdaman ko kasi at saka na-experience ko na rin yung kasi kapag sila, pipili sila ng kagrupo nila. Naramdaman na po ninyong nakapili na lahat tapos ikaw hindi ka napili. May grupo na lahat tapos ikaw walang gusto at walang kumausap sa inyo, ayoko yung feeling na yun. Kaya sa school, sinasabi ko lagi, ayokong sila-silang maggrupo-grupo kasi po maggugrupo sila base sa kanilang relationship, yung pagkakaibigan nila. At may mga malaleft behind at may iwan, yung mga tinatawag nating hindi pinili. Napakasakit nun. Kaya sinasabi ng mga bata lagi na sana all pinipili. No po. Pero napakasarap lang sa pakiramdam na malaman na tayo ng mga ama, pinili tayo ng Diyos. Pwede nating sabihin na yung iba sinasabi nila na decision daw nila yun. Basta nangyari lang. Biological daw kasi yun. Natural biologically. Pero mga kapatid, sabi ng Biblia, ang pagiging ama, pinipili talaga ng Panginoon. At gusto lang pong i-highlight yan, hindi po ba karapat-dapat lang pasalamatan ng Panginoon? Ngayon pong Father's Day na, Panginoon, salamat po. You have entrusted me, chosen me to become a father. Chosen by God. Medyo mabigat yung salitang chosen eh. Ano po? Malinaw po dito sa verse na ating binabasa ng pagiging ama ni Abraham at pagiging ama din po natin ay hindi lang basta nangyari ng kusa. Ang sabi po ng Diyos, I have chosen him. So sinasabi ng Panginoon, ngayon pong umaga sa lahat ng mga ama, pinili niya tayo. Ano po? Ang salitang chosen dito ay nagpapakita na ang kahulugan po nito, ibig sabihin po ng salitang I have chosen you, ibig sabihin ito ay ipinahintulot ng Diyos, kasama sa plano ng Diyos, at itinakda ng Diyos. Yun po yung kahulugan po ng pinili ka. Ibig sabihin, ipinahintulot ito ng Diyos, kasama yan sa plano ng Diyos, at itinakda ng Diyos. Hindi lang po ito tungkol kay Abraham. Na-explain ko na sa inyo kanina yan. Ang bawat ama ay pinili din ng Diyos. Ang ibig sabihin po, hindi lang ito random na nangyari, hindi ito aksidente sa buhay. No po? Hindi po ito simpleng resulta lang ng biology. Hindi po ganoon. Itinakda ito ng Diyos. Pinili niya ang bawat isa po sa atin. Mapapansin po ninyo, ang pagkakasabi dyan, I have chosen him. May sinasabi po ang aklat po ng awit na ang mga anak ay regalo and reward. Psalms 127, to be exact. Ang sinasabi po doon, every children is a gift and a reward from the Lord. No po. Wala naman pong, wala naman pagtutol dahil sinasabi rin ito ng Biblia. Pero napakaganda lang po ng pagkakasabi dito ng salita ng Panginoon, talking about these words na sinasabi ng Diyos kay Abraham. Ang sabi niya, I have chosen him. Hindi lang basta sinabi ng Panginoon na I have rewarded him o kaya I have blessed him, I have promoted him. Bagamat alam nating reward and gift ang mga anak. Pero ang sabi niya, I have chosen him. Bakit po? Kasi ang reward, pag sinabing reward, ang naiisip natin, ito isang bagay na ibinibigay dahil sa nagawa natin. Reward yun eh. Hindi po ba? Kapag ka po sinabing promotion, ito'y dahil sa performance mo. Kaya ibinigay siya. No po? Kapag ka sinabing blessing naman, parang passive gift lang. Pero iba yung word na chosen. Pag sinabing chosen, ibig sabihin, hindi ito base sa ginawa mo, sa perfection mo, hindi ito nakabase sa performance mo. Kasi po kung perfection ang titignan ng Panginoon at ang mga perfect lang ang bibigyan ng Diyos at pipiliin niya na maging ama, walang mapipili sa atin. Naniniwala po kayo doon? Kung pipili ang Panginoon base lang sa kung sino tayo at sa kung kakayahan natin at sa perfection natin, nobody's perfect.
Kung ganon ang pagpili ng Panginoon, nakabase siya sa mga ganon, walang mapipili sa atin. Pero ang pagpili po kasi sa atin ay nakabase sa dakilang layunin ng Diyos sa atin. We are imperfect, pero may layunin ang Diyos. At siyang nagbabago sa buhay ng bawat puso at buhay ng bawat ama para balang araw ay makita po nating makarating talaga tayo doon sa kung sino, kung ano yung nais ng Panginoon na makita sa atin. Naniniwala ako na walang perpektong ama, pero we are all in a process ng pag-transform ng Panginoon sa atin. No po? And He will give us the ability to do yung calling po na meron po tayo ngayon. So, hindi po ito dahil karapat-dapat tayo. No po? Ito po ay dahil ang pagpili sa atin ay dahil may layunin ang Diyos sa atin. Ang pagiging tatay po para sa akin ay divine assignment. Para siyang mission. Isa sa pinakadakilang mission natin sa buhay. Ako po, sigurado kapag nakarating po ako ng langit, maraming tatanong ang Panginoon sa akin. Haharap ako bilang pastor ng church na ito. Haharap ako bilang trabahador sa akin pong kung saan ako nagtatrabaho. Haharap ako bilang anak sa aking mga magulang. Pero isa sa mga tatayuan ko ay pagiging ama ng tahanan. Kumusta po tayo? Baka sa ibang role okay tayo, pero tandaan po natin, we will also be accountable doon sa role natin as a father, unang-una sa ating mga anak at asawa sa ating pong mga asawa. No po? Sa pananaw po ng Diyos, sa salita ng Diyos, ang pagiging tatay ay hindi lang titulo na inilalagay sa birth certificate o status sa pamilya o biological identity. Hindi po ganon. Isa itong spiritual assignment na may direksyon at accountability. No po? So, magandang pag-usapan at masarap sa pagramdam na may nakita tayong salitang chosen at pinili. Pero mayroon pang next word dyan eh. Meron pong, hindi lang basta pinili, mayroong word na so that. Yung word na so that, ibig sabihin, may dahilan yung pagpili. Masarap sa pagramdam pong pinili. Pero, bakit ka pinili? Yun ang magandang susunod na tanong. Kasi po, hindi po nagtatapos sa pinili ka. Pinili ka para sa isang bagay. Ano po? At napakahalaga po niyan. Pinili tayo, salamat sa Diyos, pero mayroong dahilan ng pagpilit, kailangan gampanan natin yung dahilan na yon. Okay? Yun po yung word na so that. Ibig sabihin, we are chosen for a specific and a special purpose. Ayun po, dun sa part ng so that. At pag-usapan po ngayon natin na ano ba yung purpose ng Panginoon, bakit tayo piniling maging ama? Ano ba yung role na nais ng Panginoon na gampanan po natin? Sige po, susunod po, makita natin, eto po, malinaw naman sa Bible. Bakit tayo pinili? Chosen for a purpose. Fatherhood is not an accident, it's the divine assignment. Nabagit ko na po yan kanina. Next slide. A father provides direction. That's number one. Ano po? Bakit tayo pinili? Pinili tayo para saan? Para magbigay direction. Malinaw po yan sa Bible. Dun sa bandang gitnang part yan. Ginawa ko pong red yan para makita natin. Ang sabi po dito, I have chosen him so that, ito po ang dahilan, he will direct his children. I think malinaw yan. Di kailangan ng explanation yan. That's the purpose of the Lord. Bakit pinili niya tayong maging ama? Ang role po natin, malinaw yan sa Biblia, to direct our children. A father is responsible for direction so that he will direct his children. Yung pong salitang direct, may connection yan sa leadership. May connection po siya sa leadership. Regardless kung malakas ang personality ng asawang babae, every father po ay tinawag ng Panginoon to lead. Amen po ba yun? Yun po talagang totoo, mga kapatid. Pag balabaligtaran mo naman yung Bible, if you will read the Bible, talaga pong father, talagang called to lead and to direct. Dito po malinaw, he will direct his children. Mga ama po ng tahanan, dear fellow fathers, are we directing our children well? That's a very good question. That's our calling. Yung salitang direct, it means there's a connection doon sa word na
leadership. Dito po sa Genesis 18 verse 19, yung salitang direct, ay hindi po simpleng nandyan lang o sumasama lang o nakatingin lang. Hindi ganon. That's not just the role of the Father. No po. Ibig sabihin po nito, isa itong obligasyon, number one, na magbigay direksyon, magturo ng tamang landas, mag-set ng orientation sa buhay. That's the meaning of directing or to direct. No po. Ang tatay, ayon sa salita ng Diyos, hindi siya basta spectator lang, hindi siya basta nandun lang at nakatingin lang at taganood lang. Kaya Kapampangan, tama po ba ako? Meron, kabod meron ng manalbe mo. Hindi siya gano'n. Hindi tayo tinawag para basta nandun lang. Well, presence is very important, but direction is one of our purpose and calling. No po. So, ayon sa salita ng Diyos, yung puntatay, nag-guide dapat ng mga anak at nagbibigay direksyon. That's very clear sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Very important po ang presence, pero hindi enough. That's not the whole point of being a father, to be present lang. Presence is very important, don't get me wrong. Pero hindi po pwedeng nandun ka lang. Kailangan po tayong tumugon sa panawagan ng Panginoon to direct our children. No po. Tandaan po natin, ang presensya na walang direksyon, kulang yon. Biblical fatherhood, no po, yung sinasabi ng salita ng Panginoon, dapat may direction, may tinig dapat daw po may leadership. Ang tatay ayon sa Diyos, ayon sa salita ng Diyos, dapat nagbibigay direksyon sa buhay ng anak, nagtatakda ng prinsipyo sa loob ng tahanan, nagiging reference point ng kung anong tama at mali. At tayo po dapat ang unang boses ng direction sa bahay. Alam ko po na namulat tayo na ang unang-unang trabaho ng tatay is to provide and to supply. Tama naman po yun. Hindi naman tayo tumututol doon. Ngunit kailangan nating ma-realize na ang pangangailangan ng mga anak at ng ating pamilya ay higit pa sa material na bagay. Maybe we can already provide food, shelter, yung tuition ng mga anak, yung support sa mga anak, material things, okay na. Pero magandang itanong ngayon, how about yung spiritual part of it? Because fatherhood is not just yung material and physical part, meron din siyang spiritual part sa panawagan po natin. Dahil kung may provision pero walang direction, anong mangyayari po nun? There are many people na gano'n, no? There are many families, okay sila sa provision part, no? Pero walang direction. Naisip ko po, parang maraming ganyan. May laman ng bulsa pero walang direksyon ng buhay. Di po ba? Maraming ganyan, lalo na mga bata ngayon, rich kid pero walang direksyon. At ayaw nating mangyari yun. Ang pera, material na bagay, tangible things, mauubos yan. Pero kung alam ng anak kung ang tamang direksyon, mauna man tayong umuwi sa langit, hindi po tayo mangangamba sa magiging future ng mga anak po natin. No po. All of fathers po na nandito, alam ko po, ang gusto po natin ay masecure ang future ng ating mga anak. Kaya po pinipilit po natin na gumawa at magtrabaho. Ang sabi po nila, pangarap natin na may maiwan man lang tayo sa ating mga anak para kahit wala na tayo, ay magandang kanilang kinabukasan. Pero alam po ninyo mga kapatid, ang pera hindi masisecure ang future ng mga anak. Isa lang makakapag-secure ang future nila, Diyos lang. Kaya nga po, kung gusto nating masecure ang future po nila, kailangan i-fulfill din natin yung atin pong obligation spiritually. Not just yung pong sa material lang. No po. Ayan. That's point number 3. No po. And then, next point po, gusto ko lang i-highlight din. By the way, nag-insert ako ng mga konting tagline po dyan para po may mapag-isipan lang tayo. A father provides direction. A father doesn't merely show up. He shows the way. Show up is being present. Pero hindi po sapat yun. We need to show the way. And the only way is Jesus. Jesus is the way. Our duty is to show and to guide them.
doon sa ating Panginoon. No po. And then next point, a father leads his family towards God. Siyempre po, yung word kanina na direct at saka po lead, no po, saan? Towards God. Yan ang sabi po ng salita ng Panginoon. To keep the way of the Lord. Yung po naka-red mark dyan, yung part na yon. Tayo po'y tinawag para turuan at i-guide ang ating pamilya, ang mga anak, sa daan ng Panginoon, way of the Lord, to keep the way of the Lord. Mga kapatid, maraming tao po magtuturo sa ating mga anak ng tinatawag nating the way of the world. Kaya kung wala pong magtuturo ng the way of the Lord, maliligaw talaga sila. Because pagkalabas po nila ng bahay, pag nag-aral na yan, nagkaroon na ng ibang mga kaibigan yan, maraming ituturo sa kanilang iba. And usually, people will teach our children the way of the world. At kung walang matibay na pundasyon doon sa way of the Lord at hindi naturuan ang bata ng mabuti ng way of the Lord sa tahanan, maliligaw talaga sila. Kaya po, ang trabaho ng bawat tatay, kasama na rin ng nanay, pero we are talking about fatherhood here, is to teach them to keep the way of the Lord. Hindi lang po yung may marating sila, no po. Okay naman po yun yung turuan natin para may marating sila sa buhay. We give them advice and all, no po. Doon sa kung anong gagawin nila, sa career nila and all, that's good thing. Wag po ninyo mapagkamalian, no? Hindi ko sinasabing masama yun. Mabuti po yun. Pero mga kapatid, ito lang po ang isang bagay na gusto kong pag-isipan natin. Tayo pong mga ama ng tahanan, ang trabaho po natin ay hindi lang po yung turuan sila para may marating sila. Ang trabaho po natin ay turuan sila para makarating sila ng langit. May narating nga sila dito sa lupa, pero di naman sila makakarating ng langit. Anong narating ng tao? Yan ang question. Wala rin. Kaya sinasabi po natin yan, may narating na, may narating. Kung hindi ka makakarating ng langit, wala kang narating. Nakuha po ninyo, our final destination is there. And us as parents, we are called and chosen. Hindi lang po tayo basta nandyan lang at basta ganun lang. Pinili tayo ng Diyos para i-guide ang ating mga anak at ang ating pamilya, hindi lang para may marating sa buhay dito sa mundo, kundi makarating sa buhay na walang hanggan sa langit kasama ng Panginoon. That's our ultimate goal, no po. So, hindi lang yung way of the world, we are called to teach the way of the Lord. Hindi po sinabi dito na to teach them and teach them to keep the way of the money, the way of success, the way of comfort. Hindi po yun ang sinabi. Ang sabi doon, the way of the Lord. Marami tayong pwedeng ituro. Pero ang nais ng Panginoon, unang-unang dapat bigyang pahalaga ng bawat ama ay ituro yung tinatawag nating way of the Lord. No po. Ibig sabihin, may standard ang Diyos sa pamumuhay. Ituro natin yon sa ating mga anak. May moral direction ang Biblia. Ituro natin yon. Kasi po, hindi tayong magtuturo, iba ang magtuturo sa kanila. So, yan po. There is a danger kung hindi po natin gagampanan ito, mga kapatid. Ayun. And next po, next slide yan. A father leads his family towards God. A father's highest responsibility is to lead his family closer to the Lord. That's our highest and greatest responsibility. To lead our families to closer to the Lord. Next point po. A father shapes character. Kasi po may part doon na yung to teach them to keep the way of the Lord sa paanong paraan? By doing what is right and just. Ituro kung ano ang matuwid at makatarungan sa harapan po ng Panginoon. Right and just na po. We call that character. Character building or shaping na po. Ang tatay po pala, isa sa trabaho natin is to shape the character of our children. Dalawang salita pong may mabigat na laman dyan, yung word na right at yung word na just. Pag sinabi po natin right, we are talking about integrity. Kung anong tama. Pero tama, right, in the sight of God. Kasi may mga tama sa mata ng tao, pero mali sa mata ng Panginoon.
Of course, we are talking about the word of the Lord. We are talking about right in the sight of God. Pag tinanong mo po ang tao, may mga sinasabi ang taong tama, pero hindi naman tama sa salita ng Panginoon. Pero number one authority kung anong tama at mali ay ang Diyos. Walang karapatan ng tao mag-desisyon kung anong tama at mali. Ang may gawa sa atin ang magsasabi kung anong dapat, anong tama, anong mali. No po? So, isa po sa panawagan natin is yung turuan sila na kung ano ang tama. Yun po yung isa sa mga duty and role po natin. At turuan sila tungkol sa justice or just, yung katarungan. Include ko na po yung paano makitungo sa iba. Yung word na just po kasi tumutukoy ito sa fairness. Ayan, fairness sa pamilya, paano tratuhin ang mga tao ng patas at tamang pagtrato sa asawa, respeto sa ibang tao, yung mga ganun po. Tatay dapat ang gumagawa niyan at nagtuturo po niyan. Pero mga kapatid, gusto ko lang pong sabihin ito. Panalangin ko po na huwag kayong magdamdam kung tatamaan man, pero gusto kong sabihin na hindi natin maituturo ito kung tayo mismo nagkukulang dito. Hindi natin maituturo kung saan ang daan kung tayo mismo hindi natin nilalakaran o hindi natin alam kung ano yung daan. Kasi po kung ang nagli-lead ay ligaw din, maliligaw kayong dalawa. Ganun po. Ulitin ko lang po, hindi natin ito maituturo kung tayo mismo nagkukulang dito. Ang tatay po ang unang teacher ng anak. Amen po ba? Kasama ng nanay. Bago pa man matuto at pumasok ang anak sa school o makipagbarkada ang anak o lumabas sa mundo, tatay at nanay ang unang mga teachers ng bawat bata. Ang unang classroom, tahanan. Yan ang unang classroom. Ang tatay bilang isa sa mga unang guro ng buhay, dapat po sa ama, unang natututunan ang honesty o katapatan. Dapat sa atin, unang natutunan yung respect o yung paggalang, respeto. Yung accountability o pananagutan. At yung compassion, dapat sa atin, unang nanggagaling yan. At tayong unang nagtuturo. Mga kapatid, reality check lang po. Lagi nating, sinulat ko po ito, makinig po mabuti. Hopefully po makuha ninyo. Isinulat ko ito na maigi para hindi ko makalimutan at highlight ko pa dito. Laging sinasabi ng maraming magulang, at palagay ko po narinig na ninyo ito kung hindi man kayo ang nagsabi. Pero laging naririnig ko sa mga magulang, o baka po sinasabi din ninyo, yung mga salitang pagkausap ang mga anak, lalo na kapag nagpasaway yung anak, laging sinasabi ng mga magulang na, bakit di ka marunong makinig? Ang tigas ng ulo mo, kailan ka ba makikinig? Bakit di ka marunong makinig? Kung pambangan po, o teka biyasang makiramdam. O teka makiramdam. Di po ba? Common yun? Pero mga kapatid, sinulat ko po ito dito. Wala naman po masama doon. Maybe that's your way of saying na makinig ka. And you're asking your child, bakit hindi ka marunong makinig? Ilang beses ko bang kailangang sabihin ito? Bakit hindi ka nakikinig? O kaya pag may nangyari, di ka kasi nakikinig. Yun po yung sinasabi natin. Pero mga kapatid, gusto ko pong tanungin natin sa ating sarili, hindi ba talaga nila tayo naririnig? Hindi ba talaga sila marunong makinig? Kasi po, we need to realize their parents. Hindi lang po father, no? Pati na po mga ina, mga magulang. Kailangan nating ma-realize, our children are not just listening, they are watching. Lagi nating sinasabi, di kayo nakikinig, di kayo... Mga kapatid, sa next time po na sabihin natin yun, wag naman sana na makarinig tayo ng sagot na naririnig po namin kayo pero di namin nakikita kasi. Baka po yun ang sabihin nila, masakit yun sa atin. Siguro po, at the back of the mind of their children, naririnig nga namin, dinig nga namin, pero di namin kita. Because children, hindi lang po tenga ang meron sila. They also have eyes. They don't just listen, they observe, mga kapatid. Gusto ko pong i-emphasize yon. Napakahalaga nun. Akala natin, makukuha lang natin sa paalala, sabi, ganito, ganyan. Pero ang mga bata,
Pagkatapos nilang marinig, kailangan po nilang makita so that learning will takes place. Para po sa akin, dahil po nanggaling din ako sa pagiging anak, tama naman po, mag-a-agree naman kayo. Natututong mabilis tayong matuto, hindi lang sa naririnig natin, dapat talagang makita rin. No. Kaya sinasabi ko lang po ito mga kapatid, ipinapaalala ko lang na we need to realize that our children are not just listening, they are observing. Hindi lang po tenga ang meron sila, meron din silang mata na nakakakita. Kahit anong sabi natin, kung di naman nila nakikita sa atin, wala rin. Kaya po yung, o te ako biyasang makaramdam. Medyo siguro po, putang tamo mo rin. Okay tayo nitang asabi tayo. Bakit taba? Ito po itang medyo, i-ask tamo mo rin. No po. So, sa bawat tatay, ang anak po ay nakikinig sa salita, pero mas naniniwala sa gawa. Ano po? Kaya minsan po, hindi po sermon ng ama ang pinaka-importante, kundi ang araw-araw na pagpapakita kung paano ito gawin. And that's leadership. Leadership po kasi hindi basta utos lang. You show them how to do it. That's leadership. You lead. So pag sinabi mo, dito tayo, make sure nandun ka at una kang lalakad. Nasa likod mo sila. That's being a leader. And that's our calling, to be a leader. No po? So, nais ko lang po sabihin na ang tatay hindi lang basta provider. Shaper din po siya ng values ng mga bata. No po? So, last point po, this is the last point, and then we will conclude. Next slide. Meron akong nilagay dyan eh. Children, hear our words, but follow our examples. That's still in that particular point. Next, the last point po is, a father's influence is generational. Gusto ko rin pong matandaan natin ito. Tayong mga ama ng tahanan, sinasabi ng Biblia, mayroon generational yung role natin. No po. Saan parte dyan sa talatang yan? May sinabi po kasi dyan na so that he will direct his children and household after him. Yung word na after him talks about the future. Hindi lang po yung pamilya mo ngayon. We are also talking about the next generation. Yung mga apo mo at ang mga susunod pa pagkatapos mo. Okay po? Ang role ng isang ama hindi natatapos sa lifetime lang natin. Kasi po kung anong ginawa natin at anong itinanim natin, aalalahanin yan ng mga susunod na henerasyon at magkakaroon ng impact yan sa mga susunod pang henerasyon. Ano po? Tama po. Sinasabi rin ng Proverbs na blessed ang tao na nag-iiwan ng mana sa kanyang mga anak at sa kanyang mga apo. Pero palagay ko po, sa pagbabasa ko noon, hindi lang po manang pisikal ang tinutukoy doon. Ano po ba yung mga iba pa na mana? We are talking about spiritual things here. Ano bang napamana natin? Naipamana po ba natin ang ating matatag na pananampalataya at pananalig? Ano po? Meron po siguro dito na magte-testify niyan na yung pananampalataya natin na taglay at sa ating pamilya, minsan po may very big connection sa pananampalataya ng lola natin o lolo natin dahil nagtapat sila. Kaya po ngayon ganito. Ako po magsasabi, dahil nagtapat ang aking mga magulang, I think yung faith ay may participation po sila at magmalaking role sila dun sa family. So, tayo po mga kapatid, talking about going back to fatherhood. Lahat po ng mga ginagawa natin, mayroon pong impact yan hanggang po sa, hindi lang po sa dulo ng buhay natin. In fact po, lahat ng itinanim natin, mamumunga pa yan hanggang sa kahit pa sa panahong wala na tayo. It can impact the next generation. Even yung generation or household after us. Ayan. Kasi po kung nagawa natin na maayos ang ating pong obligation sa ating mga pamilya at sa ating anak, ay sigurado pong kung anong nakita nila ay maipapasa din po nila. Ano po? Kasi po ang mga choices ng tatay, nagiging culture ng family. Yung mga habits ni tatay, parang nag-shape din ng future ng anak eh. Kaya importante po, tinitignan din natin ito. We are parang role models. Ano po?
Para sa akin po, one of the greatest calling is to be a father. Kasi po ang Diyos, isa sa mga pagpapakilala niya sa atin, tatay siya. Now, we as a father, we should reflect yung tunay na ama natin sa langit. At tayo po ang parang nagpe-paint kung gaano kabuti ang tunay na ama kasi po siyang tumawag sa atin bilang maging ama sa ating pamilya. And our responsibility is to represent the Lord well. Hindi po tayo Diyos, but we need to paint how good God is. Magkaroon sila ng magandang thoughts about Father. Dito na po ako magtatapos mga kapatid. Malapit na po magla-landing na ako dito sa sermon na ito because it's 11 o'clock na po. No? Marami po akong experiences sa pagiging pastor, lalo na po sa pagiging pastor ng mga kabataan because I have been a youth pastor for a long time. So marami akong kwentong naririnig sa mga kabataan. At usually po, nagkukwento sila, nagbubukas sila ng damdamin po nila. No? At maraming kwento po patungkol sa pagiging anak nila, family nila. I remember every time that we talk about God as a father, there are different reactions sa mga bata. Even sa church, kahit hindi bata, kahit tayo po, we have different reactions. Pero naalala ko po, hindi lang po minsan nangyari, maraming beses, na may mga kabataan, they have this hard time understanding God, yung being a father ng Panginoon. Hindi nila lubos na maintindihan because their experience doon sa word na father is different. Kaya nasabi ko po, malaki talaga responsibility ng tatay. Kasi pati yung tingin ng anak sa pagiging tatay ng Diyos ay may connection din sa kung paano mong ginagawa yung role mo. Kasi po, it is the Lord who called us. Ano po? Kaya mga ama ng tahanan, I know po, silently we are doing our best. And the Lord knows it. Hindi man po alam ng marami, hindi man na-appreciate ng iba. Pero the Lord knows everything. The Lord sees your effort, all of your sweats, yung pawis, pagod, itapon discarding gagawan mo, edo naman balo rin pamilya. Mulita mo, akala daw okay mo. Balo daw mapagal, pero bukod po doon, wala na, hindi na nila alam, but the Lord knows it. And I want to say this morning na hindi lang po alam ng Panginoon yan, He appreciates it. Pero tinutuwid tayo ng Panginoon at sinasabihan tayo ngayon na, oh anak, okay na dito. Pero maybe this is the day and this is the time for you to stand naman dun sa spiritual part ng pagiging tatay. Now, I'm not just talking to the fathers here. Because the message of the Lord is for all of us. Para sa mga nanay, kailangan talaga nating ipanalangin ang ating mga asawa. Huwag pong bungangaan, suportahan at ipanalangin. Pakiusap lang po. No po. Lalong hindi magbabago ang puso at damdamin ng ama. I'm talking about being a father. No po. Lalaki po ako eh. Alam ko yon. Kung palagay po ninyo magbabago yan, dahil po sa sermonan ninyo, mas malaki magagawa ng Panginoon. And in fact, we cannot change people. It's only the Lord. So, hearing this message sa mga wives, you pray for your husband. You pray for them every day. Pag natutulog po sila, you lay your hands towards them. And you ask the Lord, Lord, transform the heart of my husband. Give him yung pong kakayahan to direct our family. Bigyan mo siya, Panginoon, ng pusong katulad po nito. Alam ko po, tinawag mo siya para maging ganito, Panginoon. Ikaw ang makakapagpabago ng kanyang buhay. That's how we support. Di po ba? That's for the wives. Now for the children naman, para sa mga dalaga. Hearing this message, this will hopefully will give you yung pong desire and yung push habang naghihintay kayo
to pray for your future husbands. Kasi alam natin hindi lang basta ganun ang role nila. So, sa mga dalaga, mag-start na kayong mag-pray. Hindi lang yung gwapo. No? Aanhin mo yung gwapo kung hindi naman naglilid, hindi naman ganito. You pray for a husband, future father of your children, na biblical father. You pray for them. Habang naghihintay. Because kahit di pa ninyo kilala, o maybe may relationship na kayo, makakilos ang Panginoon. You pray. You start praying. Ano po? Para sa mga binata naman, you will become future fathers. At narinig ninyo yung sinasabi ng salita ng Panginoon sa role ng isang ama. Start praying for yourself. Sabi ko nga, marami naghahanap ng prinsesa nila. Ang tanong, prinsipe ka ba? Kasi hindi naman talaga natin trabaho maghanap. Bibigay siya ng Panginoon. Ang trabaho natin, ihanda ang ating sarili para doon. Nakuha po ninyo? Naghahanap ka ng prinsesa. Makakita ka ng prinsesa, pero kung di ka prinsipe, wala rin mangyayari. So you ask the Lord to transform you. And you ask the Lord to give you yung ability to do all of these things. Now, kapag mag-decide kayo pong kasal na, one of the things that we ask, ready ka na bang mag-lead? Because that's your role. Yun po ang sinasabi namin. Ngayon po ang mahirap ganito. Kapag matagal ka ng may asawa, ano pa ba magagawa ngayon natin? Yun po yung question. Pero alam po ninyo, hindi pa huli ang lahat. May boses ka, may lakas ka, may buhay ka pa. So it means God still has a purpose. Napalampas mo man yung matagal na at sinasabi natin na madalas na matanda na yung mga anak ko, hindi ko na sila mabibend kasi parang kuhayan yan, mga putot na lamo. Hindi naman tayo nagbebend eh. Tao lang nagsabi noon. At marami naman po sa atin magpapatunay niyan. Matanda na tayong nakakilala sa Panginoon pero binabago pa rin natin tayo ng Panginoon. So wala sa edad ang pagbabago. So ang mga anak natin, nandyan na sila. Hindi natin nagampanan yung ating spiritual duty nung bata sila, pero ngayon kilala na natin ang Panginoon at natututo tayo sa kanyang salita ngayon. Hindi pa po huli ang lahat, laging ngayon ang bagong araw na pwede nating sabihin sa Panginoon, Lord, I want to fulfill my purpose. Salamat sa Panginoon, buhay pa tayo ngayon. At nalalaman natin ito, may pagkakataon tayo ngayon. At pwede nating ituro ito sa ating mga anak, para sila man din ay malaman nila o kaya sa ating mga apo. Kaya sinasabi ko po lagi, ang salita ng Panginoon, though we have special Sundays like this, pero ang salita ng Panginoon ay hindi lang para sa mga lalaki lang ngayon. Kasi po kung para sa amin lang, nag-announce na ako kanina sa huwag mo na mag-a-attend yung mga babae, tatay lang muna. Kung para lang po sa atin ito. But of course po, the word of the Lord is for all of us. We have a part for this. At hindi lang natin pwedeng isisi sa Ama na hindi nyo ginagawa ang part ninyo. Kasi may part din ng bawat miyembro ng pamilya para suportahan ng Ama na magawa niya yon. Kasi hindi natin pwede sabihin na, uy, kasi. Baka hindi nagawa-gawa ng tatay yun kasi nga, ayaw mong bitawan ng manubela bilang nanay. Gusto mo ikaw nagdadrive, gusto lang mag-lead eh, pero wala. Mahirap naman yun because all of us have a part of for this. No po. At tulungan natin ang bawat isang magampanan ang tungkuling iniatang at inihanda ng Panginoon para sa atin. So wives, support your husband. This is his call from the Lord. Children, support your father. May calling siya. Tulungan nating i-fulfill niya yung calling. Pag may decision making, sabihin ninyo kahit ano. O tay, sabi ng Bible, you lead. So you lead the prayer. Potang minsan po, medyo awkward pa mo ito kasi ito naman, dagagawa ng papangkain. Pero hindi pa huli ang lahat. And if mangyayari po ito, makikita po ninyo, mayroong impact na malaki yan sa pamilya po ninyo at sa future generation po natin. So I want to, to honor every father for doing their best and all of their efforts. Doon sa provision and all, protection and all. Pero hopefully po, we can start also to fulfill yung spiritual part of being a father. And the Lord will help us to do this. No po. So tayo pong lahat ay yumukot manalangin muna. Panginoon, maraming salamat po for this morning, Lord.
I want to thank you for choosing, Lord, sa pagpili po ninyo sa bawat ama ng tahanan. Maraming salamat po, Panginoon, dahil itinuturing po namin isang malaking biyaya, ang pagiging ama. Magkaroon ng isang ama sa isang tahanan ay malaking biyaya mula po sa inyo. Pero salamat din po at inaalala namin na kahit anong experiences namin sa aming earthly father, Lord, alam naman namin that you are the real perfect Father. We thank you for your faithfulness. We thank you for your love for us. Pag-ibig mo sa amin kami bilang mga anak po ninyo, Panginoon. Maraming salamat po. Salamat sa mga salita ninyo na patuloy nagiging gabay po sa amin. Salamat sa talatang binasa po namin ngayon. Pagpapaalala mo sa amin of the role and the duty of a father, Lord. Spiritual role and spiritual duty of a father. Dalangin ko, Panginoon, na tulungan mo ang bawat isang ama na naririto. Nais naming makasunod sa inyong kalooban. Nagpapasakop po kami sa kung ano po ang sinasabi ninyo, Panginoon. Bigyan mo ng kakayahan ang bawat isa po sa amin. Magampanan ang lahat ng ito. Na hindi lang po namin mag-guide ang aming pong pamilya, ang aming mga anak upang may marating sila sa buhay. Mag-guide po namin sila upang makarating kami kumpleto dyan sa inyong kaharian, Panginoon. Our duty is to make sure na pagdating namin sa langit, wala ni isa sa miyembro ng aming pamilya, Panginoon, ang mawawala. Dalangin namin tulungan po ninyo kami. Hindi kami ang nagliligtas, pero it's our duty, Lord, na ituro ang tamang daan at ikaw yon. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang daan. But our duty, Lord, is to teach them to keep your ways, Lord, to keep the way of the Lord, and to do what is right and just, Lord. At tulungan mo kami na hindi lang basta ituro ito, kundi makita ng aming mga anak ito sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Hindi sa aming sariling kakayahan kami umaasa, kundi po sa tulong at biyaya ninyo, aming Panginoon. Sa aming pong pagpapatuloy, dalangin namin ang inyo pong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan as we do our Holy Communion, Lord. Continue to move and to speak to each and every one of us. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Tayo po nasa dako na ng paggawa natin ng ating Holy Communion. Let's just, remain in the spirit of worship and praise. Medyo nag-overtime po tayo ng konti, but since wala naman po tayong gawain later, kasi po we make sure na you celebrate this day with your family because that's also our ministry, hindi po ba? So, wala namang gawain later. So, let's just take this time po to, sige po. Let's take this time po to enjoy the presence of the Lord po this morning.